Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 12 to 18. Habol tayo. Kung gusto niyo na positive reading lang ang gusto niyo makuha natin, at gusto niyo palang marinig, itong channel na to ay hindi para sa inyo. Kasi nagbibigay ako ng warning sign. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa sino man, kundi kayo lang. Meron tayong Gemini, Sagittarius, Libra. Yan. Teka lang, inunahan ako. Ginawa ko ng blessing na anak ko. Okay, may mga sitwasyon daw na need to progress or kailangan asikasuhin, ayusin. No, may mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan. Pero yung mga solution, yung mga pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo is nasa sayo. Kasi nasa sayo si Key. No, na yung iba sa inyo is nagkakaroon ng mga choices or sa multiple choices situation na nagaganap o mangyayari. Magkakaroon ng mga pag-aalinlangan din. May mga decision making na kailangang harapin or i-progress. May nakikita ako dito na maybe you're thinking about something. Maybe separation o aalis ka ba, hihiwalay ka ba, o may tao na aalis sa buhay mo, o may mga pagpaparaya na sitwasyon na magaganap o mangyayari sa'yo. May mga nakapagpapahatak pa sa'yo sa nakaraan, or may mga need to progress talaga. May mga hinihiling, may mga kahilingan na gusto makamit, may mga wish come true na gustong magawa, pero tandaan palagi na sa sisiki. Yung iba sa inyo is na nagkakaroon kayo ng mga pagkalito. May mga pagkalito, may mga unclear situation, may mga doubt, pag-aalala, may mga kawalan ng katiyakan sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon mo sa buhay mo. Pero lagi mo tatandaan na kailangan mo lang din na manindigan at mag-focus ka to your purpose. Mag-focus ka at lakasan mo yung loob mo at mag-focus ka sa mga main concern mo this time. Huwag kang mahatak o manipulate o makontrol ng sitwasyon. No? Kasi nasa iyo siya. Huwag kang magpadala sa iyong emotion or huwag kang isip ko ng isip pero wala ka namang, hindi ka naghahanap ng clarity, pwedeng ganun. Or talaga lack of clarity ka lang talaga. Yung mga bagay kasi siguro na iniisip mo. May mga unclarity situation. Basta any situation, if there's an idea, harapin mo, pumili ka ng tamang decision sa buhay mo, manindigan ka. If there's a desire, gawin mo, actionan mo. Yun ang sinasabi. Magkakaroon ka ng, maaaring ikaw ito, or someone into your life, pwedeng ikaw, ito na makikipagkakaroon ka ng quarrel situation with someone, or maybe sa iba sa inyo kung babae ka, siguro may tao na magkakaroon ka ng discussion, no, na maaaring magkakaroon ng mga tanungan or pag-iisip, no, or doubt, vice versa natin doubt, ganyan. Yun ang nakikita ko. Maaring may mga walang kasiguraduhan na bagay. Tingnan natin ang energy mo. Sa iba naman sa inyo is you feeling emotions, ganyan. Or magkakaroon ka ng mga reflection from the past. Energy ni Taurus. Tandaan nyo na pwedeng ito is nangyari na, mangyayari, or mangyayari pa lang sa mga susunod na araw man yan o month, no? Energy mo. Energy mo.
energy mo. Ang nakikita ko sa'yo dito is merong kang sitwasyon na ilalet ko. Yun, meron kang sitwasyon na aaksyonan mo na. Kumbaga, may sitwasyon na maaring kailangan mong harapin, tulad ng sabi ko dito. Iba dito, magkakaroon ka ng clarity to letting go with something sa buhay mo. And makakaramdam ka ng kapayapaan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay daw ka na iniisip, no? Kumbaga may mga bagay na may lungkot Hindi ko alam why. Siguro when it comes sa money, may konting jangling, may konting problema, pwedeng ganun. No, may something when it comes to trabaho din sa iba. Sa iba, trabaho or money to. Kung sa iba naman, this is a relationship, ang nakikita ko siguro nga nahata ka pa na nakaraan. Sa iba ha, may mga sitwasyon, energy mo, may hingi sa'yo ng tulong? Or may tao na kakausapin ka? Or kukumprontahin ka? Or ikaw ito ha? Yun na nakita ko. To clarity something. Yun. Maaring may ganun sitwasyon. Maaring babae, lalaki, kung sino man yan. Meron daw, ba't ganun? May magtatapos sa buhay mo. May mga unexpected. Another message. May mga situation na magtatapos sa buhay mo. Or may mga bagay na kailangang ayusin. Kasi pag hindi na ayos, mauuwi siya sa hindi magandang situation. Yun ang nakita ko dito. Mag-save ka raw ng money ha. Sa iba sa inyo siguro, gusto niyo magpa-holiday, gusto niyo na mag-relax, ganyan. May pagtulong, May tutulungan ka ba? O may parating? Tandaan palagi na tayo is vice versa. Yes, na ito lumabas Okay, ang parating sa'yo, losing something valuable sa buhay mo. At saka, yung iba naman sa inyo is, may mga bagay na mawawala sa'yo, pwede ka mahulugan, pwedeng kang manakawan, pwedeng gano'n. Mahulugan ng mga mahalagang bagay, pwedeng gano'n. And then also, ang parating din, may tao, vice versa tayo, tatandaan mo palagi. May tao akong nakikita dito na hindi siya marunong tumupad sa pangako niya. Yun na nakikita ko. May tao na makakasakit para sa'yo. Pwedeng ito is mas bata sa'yo or vice versa tayo ha. Baka ikaw yung mas bata kasi dalawa to. May mga unexpected situation, a blow of emotions, itong nakikita ko sa'yo dito, na hindi yung situation na maaaring may mga hihintayin ka, you still hang at hindi mo alam kung ano yung magiging result ng bagay na yun, ganyan. O kaya mahang ka in your situation. May mga, sa iba naman may tao na madi-disappoint ka or vice versa tayo. May mga disappointment situation, may mga intense situation, pwedeng malaki o maliit na conflict ito sa iba. Sa iba may konting loneliness, depression, hindi masaya, nalilito, tulad ng sabi ko kanina, nasa resiki. Iba dito parang
Parang makakaramdam ka na ng trauma. Ganun. Mag-a-isolate no? May pag-a-isolate na situation ako nakikita sa iyo. I hope walang, may depression and separation kasi ako nakikita na magaganap ang mangyayari in your situation. Yun. Sa iba gano'n, hindi naman siguro lahat. Siguro there's a heartache lang sa iba. Siguro iba conflict lang. Siguro yung iba, hindi lang pagkakaintindihan, pagkakasundo. Pwedeng gano'n. Pero, dito sa sitwasyon na ito, there's a person na medyo may pagka-immature. Ganyan. Or, hindi man siya immature, bata lang talaga siya. No? May tao na dishonest. Always, hindi siya ano to, mangangako na mapapako, very controlling, manipulative, liar, yan, may nakita akong ganyan sa sitwasyon mo. May tao na, may pang-aabuso, I hope hindi ikaw yon, no? Maaring halimbawa, inaabuso ka ng kapatid mo, inaabuso ka ng karelasyon mo, inaabuso ka ng manager mo, inaabuso ka ng ganito, ganyan. May mga pang-aabuso situation. Ako nakikita dito. Sana makaranas ka ng ng pambabastos o being a rude situation, no? Pwedeng with someone, ganyan. Baka hindi talaga kayo magkaintindihan itong taon na to. Yan, merong tao na mawawala sa katwiran, pwedeng ikaw or someone, kumbaga baka nag-usap kayo wala sa katwiran. Diba? Wala sa hugot, kumbaga. May mapang-api May bitter situation. Ay anak, ano yun? Ano na naman nangyari? May taong cold at saka hindi makatao. Ano dapat iwasan? Mag-ingat ka na lang ha, kasi may mga unexpected tayo dito. Hindi pala ako, ikaw, kayo. Pero wag mo na lang basta as long as malakas yung pakiramdam mo. Pero wag kang gagawa ng mga ganyan. Tingnan natin ang May nakikita kong paglipat. Hindi ko alam in what way. May ililipat ka ba? O may lilipat? Parang ganun. May paglipat. May mga unexpected change kasi. Sabi ko, di ba? May mga pagbabago magaganap. Yun. Tingnan natin dapat iwasan ni Taurus. May tao nakamatcheck sa'yo. O baka ikaw yan. Aba, nakamatcheck sa'yo. Baka si, ano to Leo. Ito. Aries, Leo, Sagittarius yan. Pero lion kasi siya. Dapat iwasan. Okay, dapat iwasan. Ay, may baliktad pa. Okay, dapat mong iwasan yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo siguro yung mga ngako ka na hindi mo matutupad. Yung makontrol ka na o yung mga tao na nangangako na hindi kayang tumupad. Vice versa. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt. Mag-focus ka dun sa sitwasyon. Diba sabi ko kanina, there's a lack of clarity situation. Siguro, ito yung mga bagay na kinakailangan ng clarity. Kailangan hanapan ng solusyon. Hanapan ng, huwag ka mawala ng pag-asa kung isa rin yun, ano? And then, iwasan mo yung pagsisinungaling, syempre. Kung magsisinungaling ka, galingan mo. Joke. O yung mga tao na dishonest, liar, manipulative, abusado, abusada, mga ganyan. Or being you, na ganun ka. Huwag kang ganun. Ha? Iwasan mo yung mga yung pagsasalita ng being a rude. Kanya, o yung wala sa katwiran. Kailangan mo rin kasi pag-isipan yung mga sasabihin mo. No? O yung huwag ka nalang maging patolero at patolera. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Iwasan mo yung ma-stagnant ka o yung walang kilos na gawin o may mga bagay kasi na kailangan may mga bagay na kailangan isaayos. Ganun. May mga bagay na kailangan harapin.
Huwag ka lang isip na isip, syempre. Kung may health issue ka naman, magpa-doktor ka. Love, tingnan natin ang love mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man siya. Kamusta ang love nito? Okay. Okay, when it comes to love, kung kayo is single, ay, kung kayo is single, ba't ang daming tao? Mag-ingat ka na lang, no? Mag-trust ka sa intuition mo kasi maaring may makikilala ka na isang karelasyon sa buhay mo na wala kayong patutunguhan. Ano ba yun, ate? Ayoko na magrelasyon. Sabi, mali mo, hindi naman ikaw to. May makikilala ka. Pero you need to decide. Kasi yung relasyon na to is magiging stagnant lang. Parang wala akong nakikita ang wala akong nakikita pa sa ngayon. No? Ay, oo nga. Wala nga. Basta kung ano man yung pasukin mo, vice versa tayo mag-focus ka more sa sarili mo. Yun ang palagi mo tatandaan. Love more yourself than others. Than others. May English pa si ate. Ay, namatay yung iPad natin. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon na ito. Kaya nagkahiwalay kasi kung tutuusin, isa dito is naging very controller. Naging matigas. No, nagkaroon ng someone o nagkaroon ng hidwaan, nagkaroon ng struggle sa relationship na ito, no? Sa nakikita ko, talaga nagkaroon ng rejection. No, naging masama o naging toxic yung relationship. Isa is naging very toxic, naging sakim, makasarili, naging mapusok, hanggang sa dumating na napagod na lang yung isa, no? Iba sa inyo, yun. Kumbaga may mga bad energy situation na nangyari in this relationship. Either isa sa inyo talaga is masama o naging masama. Ako nakikita dito. Yun, maaring nag-uusap or hindi nag-uusap. Iba dito nag-block na kayo o hindi na kayo nag-uusap. Ako nakikita dito, nag-away pala. Iba dito may namatay. Yun ang nakikita ko. Pag-uusapan ka rin daw, Tauruso. And then also, kung kayo is in relationship. Kung kayo is in a relationship, isa sa inyo kasi, mayroong nagko-control ng feelings. Or maybe, isa sa inyo is mayroong limit or may limitation o there's a boundary na nagaganap o nangyayari. Pwedeng ikaw, nagkakaroon ka ng limitation o boundary sa karelasyon mo or siya sa'yo, no? Vice versa. Ako nakikita sa iba sa inyo, maaring bago pa lang kayo, ganyan. Kasi meron tayong Ace of Wands, maaring nasa isa. Pero, hope tumagal kayo. Hope tumagal kay ate, salbahe mo. Kung kayo naman mag-asawa, syempre, iba yung mag-asawa sa magkarelasyon lang. No? Kung kayo is magka-asawa nitong taon na to, may toxicity kasi, may toxic situation kasi ako na nakikita in this relationship. Yun ang nakikita ko, ha? Bakit ate? Siguruhan din yung situation na ikaw or siya is ang daming tumatakbo na katanungan sa isip niya. Oo, may mga dissatisfaction, nagkakaroon ng struggle in this relationship, tumatating natural sa relasyon yun, pero nasa sayo kasi si Ki, nasa sayo lahat ng solusyon sa buhay. Ikaw gagawa ng solusyon na ito. Kung nagkakaroon man ng third party, it's up to you. It's up to you to, no? Yun ang nakikita ko dito. May mga kailangan pag-usapan dito sa relasyon na to, no? May mga kailangan pag-usapan. Kasi kung baka dumating kayo sa hindi pagkakaintindihan.
may parating na hindi pagkakaintindihan na magaganap o mangyari sa relasyon na ito. Sana hindi ganun kalaki, ha? Kailangan pag-usapan ka agad para hindi magkaroon ng ano. Tingnan natin. Taurus. Okay. Nag-aaral ka ba? O may pag-aaralan ka? Para may mga pag-iisipan ka na sitwasyon. O sisiya sa atin, pag-aaralan, i-research. Oh. Okay, dito sa nakikita ko sa'yo is there's a hardship situation happen sa buhay mo. May mga sitwasyon na nahahata ka pa na nakaraan o may mga tension pa talaga na hindi pa totally natatapos, no? Someone's spying, ano? And then, ang nakikita ko rin sa'yo, yes, there's a bullying. Maaring iba sa inyo is nabubuli o may mga nambubuli sa inyo. There's an emotion situation. Iba sa inyo is maaring may problema kayo when it comes sa health nyo, may problema iba dito related to finances, maaring ganun. You feeling alone, feeling rejected, feeling abandoned, ako nakikita sa iyo. It's more on emotions kasi itong nakikita ko no? Sana hindi kayo itong nakikita ko. May mga ini-illusion ka, dinidream ka na isang sitwasyon, may mga gusto kang, ay tataha ka daw ng bagong direksyon sa buhay mo. May pagtahak na bagong direksyon. Merong tao, babae. Kung ikaw is babae, pwedeng lalaki makipag-connect sa'yo, ganun. Or maybe, kung ano man to, kung sino tong babae na to sa buhay mo. No? Kung sa trabaho to, maaring magkakaroon ka ng conflict, ganyan. May mga sadness situation. Ako nakikita. Tingnan mo dito, di ba may key siya, tapos may key siya dito. Nasa sa'yo yung key ng lahat ng solusyon ng buhay. Nasa sa'yo lahat. May mga bagay na kailangan tapusin, ha? Something must be let go, ang sinasabi dito. If there's a hardship situation na nahihirapan ka na, you need to focus to yourself. May mga bagay na kailangan mo nang tumahak ng bagong destination in life. Ang sinasabi dito, kailangan desisyonan. May mga pag-worry. Ako nakikita sa iyo. Ay, ba't ito? Ayoko niyan, ate. Dito parang parang may mga sinusuong, parang nagkakaroon ng battle thought situation dito sa iyo. Parang may mga gumugulo sa isipan mo. Teka lang. May mga sitwasyon na hindi ka pa nakakapag-let go talaga, no? Okay. Tataka ka daw ng bagong journey sa buhay. May mga biglaang mangyayari pala. Merong kang merong kang biglang malalaman. Sabi dito. Or may biglang makikipag-usap sa'yo. May mga biglaang sitwasyon na magaganap sa'yo. Ang sabi rin dito parang may tao na nagkakaroon ng self-doubt. Maybe ikaw, kung meron kang gustong tahakin o gustong desisyonan o gustong i-pursue sa buhay mo, maaaring nagkakaroon ka ng self-doubt doon o nagkakaroon ka ng doubt doon sa bagay na yun. Halimbawa, gusto ko ng bagong trabaho, gusto kong sabihin ito, gusto kong gawin ito, gusto ko ng bagong project, ganyan.
Maaaring nagkakaroon ka ng doubt o self-doubt in a situation. May mga bagay na hindi mo maumpisahan, may mga bagay na hindi mo ma-let go, may mga sitwasyon na hindi mo mabago or hindi mo madesisyonan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Puro ka lang isip, isip, think lang. Yung sa iba sa inyo, ganun ha. Yun. Sa iba sa inyo, maaari may mga malalaman kayong katotohanan, ganyan. Biglaang sitwasyon in life. Mga biglaang lakad, biglaang malalaman na ikakalungkot mo. Maraming tao. Maraming tao akong nakikita sa part mo. May mga challenge, may gulo. Ito naming tao. Mahaba oras natin. Taurus. Universe, tapos na to. Ba't na-stress siya? Tapos na po ito. Kaya natin. And then, hindi pa daw. Sa iba, hindi pa. Sa iba, hindi pa naman. Okay. Ang sabi dito, may isang sitwasyon sa buhay mo na siguro nakakaramdam ka ng pagka-boring. Ganyan. Maaring sa trabaho mo, sa sitwasyon mo, o kung saan man yan. You feel bored. Ako nakikita sa'yo, you feel drained. Na nakakaroon ng burnout situation. And then also, may mga sitwasyon na maaring mag-give up ka o mag-quit ka. Or hindi yung ayoko na, ganyan yan. I want to quit. Pero gano'n, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Or someone. May ganong sitwasyon. And then also, sa nakikita ko sa'yo, merong sitwasyon na nangyari noon na mag-uulit muli ngayon. May ganon. Ay kung ikaw ito, ay wag mo na ulitin. Diba? You need to be aware. May malalaman ka raw, oh. May malalaman ka. Dito. May taong mahina. Hindi ko alam sino. Pero may taong, hindi ko alam kung may sakit siya, or mahina, o pagod, parang ganon. Pero doon sa low energy kasi ako nakikita dito. May tao na gagawin ang lahat, pero may tao na gagawin ang lahat, pero bakit kaya parang hindi siya sure dun sa gagawin niya? Alam mo yun? May taong ganun eh. May taong gagawin niya lahat, pero hindi siya sure kung mapaninindigan niya yan until the end. Parang ganun. Ako nakikita. Kung nagkaroon naman ng mga hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan sa situation, maaaring magkakaroon ng harmony, no? O magkakaroon ng pagbabati. Maaaring kung may mga tao na hindi ayon sa'yo, ngayon aayon sa'yo. Maaaring ganun sa iba. Magkakaroon ng teamwork sa iba or magkakaroon ng may mga sitwasyon na need ng solutions o susolusyonan. Ay, ano ba yan? Card. Bakit ganun? Hello? May taong mas bata sa iyo. Parang meron siyang iniisip, parang nag-iisip siya ng something, hindi ko alam kung ikaw to ha, or someone, parang, bahala na. Alam mo yun? Bahala na. Ganyan. Kung anong patutunguhan, kung saan makakarating, parang gano'n. Maybe this is you or someone, ganyan. Meron din ako nakikita, iba dito breadwinner, Meron din ako nakikita dito na may mga gusto ka daw gawin. You want to create something into your life or may mga gusto kang umpisahan sa buhay mo pero nagiging mabagal yung desisyon na to. Or maybe you want to make sure lang, parang handod ka sa point na you want, parang slowly
but surely, parang nandun ka sa point na yun na parang hindi ka naman talaga nagmamadali. Kasi siguro nga baka gusto mo lang din na ano, ng may ma-make sure yung bagay na yun ano, or maybe someone na ako nakikita sa'yo dito. Maaaring nagkakaroon ng problema sa pera or sa negosyo man yan or sa trabaho. Sa nakikita ko ito, nagiging mabagal ang takbo ng lahat sa iba sa inyo. Also, mayroong ako nakikita na may taong nababagot, parang may tao na wala, tulad ng sabi ko, parang hindi siya totally supportive when it comes sa'yo. Or maybe this is you, ganyan. Ako nakikita. Baka may tao na hindi ka talaga totally supportive sa kanya or bahala na kung ganun. May tao kasi dito, bakit kaya, hindi kasi kayo pare-pareho. Kaya hindi ko siya ma-point kasi hindi kayo pare-pareho na pwedeng mangyari. Pwedeng sa iba is may tao dito na hindi ganun ka talaga niya kamahal when it comes to a love. Kung sa'yo naman, siguro, andun ka sa point na bahala na situation. Kumbaga, kung saan makakarating, yun na lang. O may mga bagay na nagkakaroon ng blockage or there's a creative blockage o may mga gusto kang umpisahan pero hindi mo maumpisahan, pwedeng ganun. May mga gusto kang desisyonan, hindi mo madesisyonan, pwedeng ganun. Sa iba, may mga gusto kang umpisahan, gusto mong tapusin or kung ano man yan na maaring pagpasyahan na naghihintay ka pa ng sign, pwedeng ganun. Or maaring on and off yung action mo, pwedeng ganun sa iba. Kaya there's a stuck situation pa ako na nakikita in your part sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga dissatisfaction sa nakikita ko sa dito. Oy, may magtatapos talaga sa buhay mo. May magtatapos, mayroon ko nakikita na either pag-iwas yon or may pagtahak ng bagong destination sa buhay. Ayan yan, no? Lumalabas sa taas. Arigato naman, God bless.